Mga kapatid at kabayan, good news. India ino-offer sa atin ang kanilang mga indigenous fighter aircraft na Tejas fighter jet. Mga Tejas fighter jet, maaaring gawin o i-manufacture dito sa ating bansa para sa mas mabilis na production at makakatulong ito sa binubuo nating self-reliance defense posture. Na-feature natin sa mga nakaraan nating mga video ang Tejas Mark I na offer sa atin ng bansang India. Ang pangunahing dahilan ng pag-offer ng India ng kanilang mga Tejas Mark I sa Pilipinas ay dahil isa sa mga proyekto ng Philippine Navy ay ang pagkakaroon ng isang aircraft na mayroong naval strike capability. Mayroong ganitong mga capability ang F-16 ng Estados Unidos at JAS 39 Gripen ng bansang Sweden. Subalit tandaan natin na may kamahalan ng mga multi-role fighter jet kaysa sa mga light fighter jet na katulad ng mga Tejas at FA-50 ng Philippine Air Force. Ayon sa balita nating nakalap, ino-offer ng India ang local assembly or local manufacturing ng mga Tejas Mark I-A sa pamamagitan ng kumpanyang Philippine Aerospace Development Corporation. Ang mga Tejas Mark I-A ay capable na makapagdala ng mga BrahMos anti-ship missile. Nabanggit ko na din sa nakaraan nating mga video kung ano-ano ang mga capability na kayang i-offer sa Philippine Navy, katulad na lang ng pagkakaroon ng mga advanced radar, katulad na lang ng AESA radar, air-to-air refueling capability, at beyond visual range missile o capability na makapagdala ng mga long-range missile, katulad na lang ng mga ER-Derby at Python 5 air-to-air missile na mula sa bansang Israel. Bukod sa mga capability na aking nabanggit, patuloy din ang pag-evolve ng Tejas fighter jet. Sa katunayan nga ay mayroon ng Tejas Mark II na isang medium multi-role fighter jet na patuloy pang dinedevelop ng bansang India. Mayahalin tulad din natin ang mga Tejas sa mga FA-50 na nasa serbisyo ng ating Philippine Air Force. Ang nakikita ko na lamang na pagkakaiba ng dalawang aircraft ay mas updated ang mga weapon at iba't ibang subsystem ng Tejas kung ikukumpara natin sa mga FA-50 ng Philippine Air Force na binili pa noong taong 2014. Balikan natin kanina ang offer sa atin ng India na pag-local manufacturing para sa mga Tejas Mark I-A. Isa sa mga magiging benepisyo nito ay maaari nating i-manufacture ang mga subcomponents or spare parts ng mga Tejas. Ikalawa, makikinabang ang ating mga kababayan sapagkat makakalikha ng trabaho ang offer na ito ng India. At panghuli, makatutulong ito upang palakasin ang binubuo nating self-reliance defense posture. Para pala sa mga hindi nakakaalam, ay may mga armas na dinidevelop o ginawa ang Pilipinas, katulad na lang ng Project Buhawi, o paggawa ng sarili nating mga remote weapon station o remote control weapon na armado ng 50 caliber. Ang Project Buhawi ay proyekto ng Philippine Navy at Metal Industry Research and Development Center at Mechatronics and Robotics Society of the Philippines na isang private sector. Magagamit ang Project Buhawi sa mga small gunboat ng Philippine Navy. At kung magpatuloy ang mga ganitong joint research sa pagitan ng Philippine Armed Forces, katuwang ang mga private sector, hindi malayong mas malalaking armas or mas advanced pa na mga weapon ang kaya nating maproduce. Sa ngayon, magandang simulang paggawa ng mga remote control weapon katulad ng Project Buhawi, kaya magandang mapasok ng mga bansang katulad ng India ang ating bansa upang mas lumawak pang ating kaalaman sa paggawa ng iba't ibang klase ng mga armas at sandatang pandigma. Tatandaan natin na isa ang bansang India sa mga bansang nakikipagsabayan pagdating sa lumalaking arm and defense manufacturing. Bagaman offer pa lamang ito, sabi ko nga sa aking mga nakaraang video, ay magandang seryosohin ng Pilipinas ang offer at magpakita na dapat tayo ngayon pa lang ng interes dahil bibihirang ganitong mga offer. Sa ngayon, umaasa tayo na ginagawa ng pamahalaan ng lahat upang palakasin ang ating armed forces at sana mas lalong bilisan ng gobyerno ang kanilang kilos dahil mabilis na nagbabagong kilos at galaw ng China at ng mga kaalyado nito sa buong Indo-Pacific region.